Sinasabi ng mga nasa paligid ko, hindi ako tunay na anak. And then yun nga, confused din dahil iba yung itsura ko sa kanila. Nagkaroon din ako ng insecurities noon kasi nga mas favored yung bunso kaysa sa akin. Hindi ako pwedeng lumaban sa panganay kasi ate yon. Yung normal na middle child syndrome, medyo nahihirapan din ako doon. Bunga ng pagkalito sa kanyang pagkakakilanlan, ginawa ni Gloria ang lahat upang makuha ang atensyon ng mga magulang. As a middle child, kailangan ko mag-seek ng approval para mapansin din ako. Maganda yung mga grades ko. And at the same time, I will do good works for them to recognize me. Sa pagdaan ng panahon, yumao ang ama ni Gloria. Naging abala ang kanyang ina sa pag-aalaga sa kanilang magkakapatid habang ito ay nagtatrabaho at pumupunta sa iba't ibang lugar. Ang ate ko noon married na, so may sarili na siyang pamilya. Yung younger sister ko naman, sinama ng mama ko. Kung nasan siya, kung nasa Bicol, kung nasa Manila. Pero ako, naiwan ako sa bahay namin sa Parañaque. Naiwan ako doon na kasama yung katulong lang. I have to cope up sa pagkawala ni Papa na walang nag-alalay sa akin. So feeling ko abandoned na ako noon. Isang araw, isang lalaki ang nagpakita kay Gloria at tahasang sinabi na siya ang tunay nitong ama. Nabalisa si Gloria sa kanyang nalaman. Pagka-uwi mula sa trabaho, ay kinumpirma ng kinilalang ina na siya ay isang ampon. It was taken as a rebellion because yun nga, hindi ako masaya. So lumalabas ako, naghanap ako ng happiness sa labas sa barkada. Nagka-cutting classes na ako or hindi na ako pumapasok ng school. I learned how to smoke. Maaga akong nagkaroon ng mga boyfriends. Doon, feeling ko, accepted ako. Doon, I don't need to prove myself kasi tanggap nila kung anong kaya kong i-offer. Nagpatuloy sa ganitong pamumuhay si Gloria hanggang kolehiyo. Bago pa man siya makapagtapos, ay yumao ang kanyang itinuturing na ina. Nagkaroon ng feud within the family. Pagkakagulo regarding sa inheritance. Ito na yung reality ng pagiging adopted mo. So wala talaga mapupunta sa'yo. Kundi kung ano na lang yung pinag-aralan mo. It's a curse. Nung time na yun, ang naramdaman ko, kawawa naman ang mga ampon. Walang karapatan pagdating ng araw. Sa gitna ng kabigatang nadarama, nabuntis si Gloria ng kanyang nobyo. Lumipas ang mga buwan, ay naipanganak niya ang panganay na si Eliza. Pakiramdam ko kasi noon, hindi ko kakayanin yung buhay na meron ako that time. Kasi young parent kami. My husband, may trabaho siya pero hindi rin naman enough to support the family. I asked for a purpose noon. Lord, bakit ba ako nabubuhay pa? Kasi parang abandoned naman ako. Yung hinahanapan ko noon ng approval. Wala na. So yun yung lowest point of my life. Pinagmasdan ko noon yung anak ko sila. Sabi niya, naramdaman ko, this is your purpose. You will take care of this child. Kailangan ko maging malakas, pero hindi ko naman kaya maging malakas. No? Ako lang. Naramdaman ko that I really need Jesus in my life. Magmula noon, naging bukas ang puso ni Gloria na kilalanin si Jesus sa kanyang buhay. Lumipas ang mga taon, ay natagpuan ni Gloria ang simbahang tumulong sa kanyang paglago sa pananampalataya kay Kristo. Nung nasa Victory na ako noon, when I was being discipled already, doon ko lang din naintindihan how much God loves me. Ni-reveal niya sa akin throughout my journey na nasa womb pa lang ako ng nanay ko. Nandun na siya, prinotektahan niya na ako. Dati, puro ako resentment, puro ako comparison. Pero ngayon, nung nakilala ko si Jesus, puro thankfulness na. Binigay ni God ito sa akin to enjoy, to be happy, to glorify Him, to experience His love through these people na nilagay niya sa paligid ko. Ang adoption pala, hindi siya rejection. Acceptance pala yun, accepting into the family. It is a gift, it is a privilege to be adopted. Hindi siya curse, na bago yung mindset ko doon. Patuloy na lumalim sa pananampalataya si Gloria. Ang kanyang buong pamilya ay sama-sama na ring nagpupuri sa Panginoong Jesus. Biyaya rin na makilala ni Gloria ang kanyang biological parents at sila ay napagkasundo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos.
na isaayos din ang kanyang relasyon sa kanyang adoptive siblings. Wow, sobrang humbling kasi si God knows everything that I did in the past. Sobrang mahal niya ako na yung mga kasalanan ko noon, binura niya because gusto niya na maging part ako ng family niya. My identity in Christ, my identity na I'm a child of God, I am accepted. I am loved unconditionally.